Welcome again sa ating channel. I'm J. Michael, and for today's video, reviewin natin itong Aprilia SR-GT 200. So na-review na natin dati to, na-test drive natin to sa Davao, at sport din yung variant na na-test natin, ano. So ito yun naman is color gold. Yung isa is kulay pula siya, no. So medyo yellow ang kulay nito. At ito yung SR-GT 200 Sport. So mamaya tingnan natin yung pinagkaiba doon sa standard version, ano. So by the way, thank you sa Biker Box para sa ating bike review sa ating motorcycle na to. Pinahiram tayo, ano. Yan, shoutout sa mga sa Biker Box sa Paranaque, ganoon din sa Biker Box Norman Ring sa Davao. So wag natin patagalin, guys. Reviewin agad natin. Tingnan natin yung special features tsaka specification nito. So, by the way, yung link is ilalagay ko sa description box below, yung una nating video. Kung gusto nyo balikan yon, is may video tayo doon na galing sa SMX at saka sa Davao. So ayun, tingnan natin to, guys, ano. Siguro unahin na muna natin yung kanyang meter panel. So sa taas tayo, pababa. Ayun. So ayun, guys, mayroon pa rin tayong mechanical key, ano. Andito yung susian niya sa may parting right side, dito sa may baba. At buhayin natin siya nang makita natin yung kanyang meter panel. Ayun, ang ganda. So inverted yung kulay niya, no. Kulay white yung graphics niya, and then yung background is black, which is mas maganda, nakikita natin na maayos, ano. So sa parting taas may check engine kasi patay yung ating engine, ano, pero buhay yung electrical natin. Yung oil, ayun, and then ABS umiilaw din, at yung A, ito yung ano natin, ano, yung parang idling stop niya, no. Pag napapa-stop tayo sa mga stoplight is namamatay siya, so naka-activate din yun. So dito sa parting right side, upper right side, as yung degrees, ano, 28 degrees Celsius yung engine ng yung init ng makina, no. So dito may voltage meter, which is maganda, no. Malalaman natin yung ating status ng battery, and then dito yung fuel gauge. So far naka half tank na tayo, ayan. And then eto yung speedometer mismo, ito, ano, meron siya dito sa gitna, ang laki, so kitang kita natin. And then meron siyang RPM nasa taas hanggang 11,000. So may time clock dito, which is hindi siya nakatama sa ngayon, so 505. And then yung total na mileage is 342. Ayan, kung nakikita nyo, guys, ano, sana hindi nagre-reflect. So nakuha natin yan 178 something or 173. Dinala lang natin sa Marilaki, and then nag breakfast ride tayo ngayong umaga sa BGC at naka 342. So technically para tayong nagbe-break in, ano. So dito sa may right side bottom is yung temperature, ayan. So mayroon siyang mga mode dito at saka yung set pag may binago tayo, ano. At dito sa may parting baba, ito yung Aprilia, ayan, yung mayroon siyang naka-emboss dito, ano, na pangalan. So buhayin natin yung engine, switch on natin siya. Yun. So ayan, guys, nawala na yung check engine tsaka yung oil, ano. Nag-blink na lang yung idling stop niya. So pwede nating disable yan, ayan. So dito lang yung, guys, ano. So may mode din pala dito, ano. Ayan. So dito sa may parting taas, ito yung headlight niya. So passing switch nandito, ayan. At meron siya ditong, ayan, yung high beam niya, no. Itataas lang to. Ayan. So signal na ito, left and right. And then ito yung busina. Ayun, ang lakas.
So dito sa kanan, andito yung starter switch niya, no? And then ito yung kill switch. Ayan. So dito is para sa application. So far wala pa yatang apps ano ito para pwede tayong mag Bluetooth or cellphone connectivity ano. Ayan. So far is maganda yung kanyang maganda yung kanyang digital meter panel ano. At medyo malaki siya. Ayan. So ito yung kamay ko. Ayan. So dito sa may parting baba, ito yung mayroon siyang naka-emboss na pangalan sa handlebar, Aprilia. So tatak Italian ano. So pagdating guys sa mga motor is kilala ang Aprilia sa pagiging sport. Kaya naman ang forma nitong motorcycle nito is napaka-sporty ano. Kabilaan nandito yung kanyang brake fluid, left and right. Ayan, so maganda ito guys, braided na yung fuel lines, hindi siya fuel lines guys, yung brake fluid lines ito, ayan. So braided na siya, no? Ayan, heavy duty ibig sabihin. Ayan, grabe. So kaya naman medyo expensive kasi Italian to, lahat naman ng made in Italy is napaka expensive ano, tsaka alam naman natin yung quality niya is maganda. So yung kanyang side mirror ito, parang teardrop ano rin siya yung forma niya ano. Ayan, maganda naman yung reflection, kitang-kita tayo guys, ayun oh. Hindi kahabaan yung kanyang stem ito at medyo makapal yung bakal niya no? So maganda to, hindi ka masyadong sasabit sa mga traffic ano. Yung kanyang grip is malambot naman guys, firm hawakan. And yung preno niya ito, ayan. So medyo malaki lang yung buka niya, so maganda siguro palitan na lang aftermarket ano. Ayan, medyo nalalakihan tayo siguro dahil na rin sa ating mga kamay maliit ano. Ayan, so ganun din sa kanan ito. Ayan. So dito sa parting baba is baba tayo. Ayan guys, ayan yung kanyang close, ayan, and then lock ng handlebar ano, ito. So pag open ng fuel tank dito ano, so open natin to and push. Ayan, so nag open na ano, so push lang yon. So sa upuan naman is ito. So on lang natin to. Ayan, kung narinig nyo ano, medyo may tumunog sa ating upuan. Ayan. So at tingnan natin yung kanyang box ano. Ayan. So malaki naman siya guys. Ayan oh. At sukatin na rin natin kung anong helmet na magkakasya dito ano. Ayan. So kasya naman guys ano. At saka natin. Yun, walang kahirap-hirap guys, kasyang-kasyang half face, no doubt. Kunin natin ating full face helmet. Yun. So tingnan natin kung maisasara natin ano. Ayan, medyo may konting sabit. Siguro gawa nito medyo mataas ano, ito yung air vent nya, pero try na rin natin ano. Nailak naman guys. Ayan oh. Nilak naman siya. At sa tingin ko okay lang yung medyo may pressure lang konti, pero kasya guys ang full face helmet. So open uli natin. Ayun. So meron ka pang mailalagay na ibang gamit dito ano. So yan yung sinasabi ko guys ano, na sporty pa rin yung kanilang scooter dahil ang Aprilia is kilala sa motorsport racing. Kaya ito is inspired ng mga big bike. Kaya makita mo maporma siya no. Ayan. So ang kanyang visor ito, windshield is smoke na siya no. Hindi mo na kailangan palitan kasi smoke na siya mismo. LED yung kanyang signal, headlight at saka yung taillight sa likod. So yung kanyang fender dito sa harapan guys o yung tapaludo is medyo carbon look siya no. Ayan kung nakikita nyo ano. Ayan. And then yung lapad ng gulong sa unahan is 110 80 14. Ayan, so ito yung pinagkaiba sa standard version. Kulay itim yung mags nun, ano, ito kulay pula. Yun ay kulay itim and then may maliit na color red sa ganito. So isa pa is yung kanyang decals dito ano, ayan. Itong letter A na to at saka yung kanyang stitching. Ito guys, meron siyang stitching dito na kulay puti ano, ayan. Ayan, kulay pula. So yan yung pinagkaiba guys sa SRGT 200 na standard. So ito kulay pula yung mags at yung decals niya
May malaking letter A dito at sa ilalim, ayan yung pangalang Aprilia. So kulay pula yung mags at Showa din pala guys, kaya maganda yung suspension sa harapan ano. Ayan. So sa color is na nakalagay din naman guys yung kulay niya do sa ating unang video ano. At pwede nyo balikan yon anytime. So meron din siya ditong carbon look sa kanyang heat guard. Ito ng Tambucho ano. Ayan, then plastic din yung cover dito sa may part ng radiator. At meron pa siya ditong extra. Maganda ito guys, malaki ano. Mahaba, ayan. So cover yung mga talsik ng putik at tubig pag umuulan. So meron siyang pangalan ng SRGT 200 dito. Ayan. At ito yung kanyang engine ano. Ayan. Yung kanyang panggilid. So I get Green Experience Technology. Ayan o. So kulay itim siya no. At meron siyang angkasan din dito na foldable. Ayan o. So hindi na siya obvious kapag nakatiklop. Yun. So suspension niya guys, ito. Dual yung suspension niya sa likod ano. Ayan. Nakikita nyo ano. At okay naman yung kanyang play sa mga lubak at mga medyo semi off-road. Meron siyang adjustable rear suspension ano. Ito kung makikita nyo ano. May tools na ginagamit, iniikot lang to. Ayan. So ganun din yung kabila ano. Ayan oh. So meron siyang selection doon. Ito, kunan natin dito. Ayun. Ito. Yung parang lagaring maliliit. Yun yung kanyang adjustable ano. Ito siya guys oh. Ayan oh. Yan. So may selection siya ng preload. So pwede mong i-adjust yung kanyang suspension dito. Sa pang maganda guys ito oh. So hindi matatamaan ng putik o matatalsikan ng tubig yung ilalim ano. Ayan oh. Yun. So mayroon siyang plastic ditong cover. At may extra pang fender din dito ano, naka-extend. Ito. Bukod dito ano sa nakahang. So nakakabit siya dito. May reflectorized dito. Ayan. So mababa yung kanyang fender dito, talagang safe sa mga tubig ano. Hindi mapapasok yung or hindi masyadong matalsik. Ayan. So mayroon din siyang center stand, which is napakadaling i-center stand. Ayan. Mayroon side stand dito. Ayan. So meron siyang ABS guys. Ayan, nakalagay ABS ano. At yung kanyang disc medyo wavy siya no. Ayan, kaya madaling lumabig yung preno sa harapan. And then ito yung sinasabi ko ano, braided na siya kagaya sa mga big bike nila no. So napaka heavy duty niya guys. So meron din palang kulay red stripe dito sa gilid ano, para pag nakapark is kitang kita dito sa side na to. So tingnan natin yung kanyang seat height guys. At lagay natin yung seat height sa ating screen ano. Pero sa height na 5'5" is tingnan natin kung ano itsura sa isang kagaya natin na 5'5" lang ang height. So yun yung kanyang seat height sa gagaya natin na 5'5" lang ang height. Ayan. So meron siya ditong footboard ano, pwede mo parang itaas yung paa mo dito or nakatapak dito. Ano, yun yung maganda, mas relax dito ano. At maganda siya sa cruising ano. Pag nagku-cruise, at talagang isa ito sa magandang nagamit ko pagdating sa touring bike ano. At ang maganda nito guys, yung kanyang gulong is all surface tire ano. At hindi basta-basta yung brand ano. Michelin yung kanyang brand. Ayan o, makikita nyo yung pattern ng gulong is pang all surface ano. Pwede semi off-road, pwede sa mga asphalt or mga sementado ano. At maganda yung kanyang laro ng kanyang suspension. Ayan. So makikita nyo dito guys, yung mga ilaw niya ano. Ayan, ang ganda, grabe. At center stud muna natin. So ang ganda ng kulay niya guys. At maraming nagtatanong at
tumitingin dito sa motor na to, lalo na pag napapatigil tayo sa mga stoplight, ano. At tinatanong sa atin kung anong brand at anong model at kung magkano. So nag-complement yung kulay ng passenger grab bar dito sa harapan. Ayan, oh. Sa at buhayin natin, ano, check natin yung tunog ng kanyang engine. Ayan. So LED rin yung kanyang signal, ano, ayan, oh. So sa malapitan parang sports car yung ilaw niya, ano. Ayan. So wala siyang hazard switch, guys. Yun lang ang ano natin, ano. Walang hazard. At ito yung kanyang ilaw sa harapan. Yung lapad ng gulong sa likuran is 130/70/13. Ayan, medyo mas malaki lang din yung rim sa unahan o yung mags compare sa likuran, ano. So guys, meron siyang pocket dito, which is nandito yung kanyang USB port. Ayan, so pwede ka mag-charge dito ng cellphone. Though maliit yung kanyang compartment dito, is hindi siya kakasya, ano. So cable lang ang kakasya dito. And then siguro ilalabas mo na lang yung cable or somewhere dyan kung nakaipit. Ayan, or leave it open habang nagcha-charge ka. Yung cellphone mo is nasa backpack mo, ano, or sa yung belt bag. Ayan. So malaking bagay yung mayroong USB port sa motorcycle para makapag-charge ng phone anytime. Ayan, nandito yan sa left side sa unahan. So yun guys, ito yung ating bike review for the day, yung follow-up video natin. Ito yung Aprilia SR GT 200. Isa sa pinakamagandang nagamit ko na adventure bike, ano. Talaga naman tumitingin ng mga ibang naka-motorcycle. Sa forma pa lang nito, ano, napakagandang at napakasarap gamitin. So don't forget to like and subscribe, and shout out sa Imprint Custom. Ayan, biker box para sa pinahiram sa ating motorcycle na to, ano. Ayun, thank you for watching. Bye-bye.